Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang ika-6 na ng buwan ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinarona ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos," wika niya. "Sumasayo ang Panginoon." Naguluminahan si Maria sa gayong pangusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan yon, kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ika'y maglilihit manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paanong mangyayari itong gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyong Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo, tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng katandaan. At ngayon ika-6 na ng buwan ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tulad ni Zacarias, si Maria'y dinalaw din ng anghel at pinahayagan ng balita na waring imposible at hindi lubos gagap ng isip. Kung papaano Zacarias ay tumugon, lihis at salungat naman ang tugon ni Maria. Ang tugon ni Zacarias kahapon sa anghel, sabi niya, "Paano ko matitiyak na mangyayari ito?" Zechariah is asking for assurance, for a guarantee that what the angel promised to him will be fulfilled. It is a question of lack of faith to the message that he received. Totally different to the response of Mary. Anong sabi ni Maria? Paanong mangyayari itong ako'y dalaga? There's a profound faith in Mary that it will happen. But how will it be? He admit her limited knowledge. She admit how limited her comprehension regarding the message of the angel. Si Zacarias humahanap ng katiyakan. Si Maria naman, ang tugon niya ay ang kahinaan ng kanyang kakayanang isipit unawain ang misteryo na mensahe ng anghel. Tanda ng elemento ng pananagutan. Ang pananagutan ay hindi asumera na alam mo ang lahat ng bagay. Ang pananagot ay may elemento ng pag-ako ng aking kahinaan, ng aking limitasyon. Hindi ko kailangang magpanggap at magkunwari, kundi pinababatid ko na nais ko pang higit na maunawaan ang misteryong ito na galing sa Diyos.
And that is important element in accountability. To admit that our knowledge is limited, but we are open to learn and to understand more things in our life. Kaya nung iniisip ko po ito, tayo naman, nung inako natin ang iba't ibang pananagutan sa buhay, hindi rin naman natin lubos alam lahat. O yung mga ikinasal, alam nyo bang malakas maghilik yung pinakasalan ninyo? Nalaman nyo na lang nung kasama nyo na sa bahay. Alam nyo ba kung paano maging magulang? Di ba natutunan na lang natin yan habang tumatakbo ang buhay? Maging anumang profesyon, kahit ikay board passer, you does not know everything. We have our limitation, but if we are open to learn and unlearn, the more we will grow in the knowledge and be accountable and responsible to any task that was entrusted to us. Ganun din marahil si Maria. May kabukasan ng kanyang puso at isip. Kaya naman, ganun na lang ang pagtatanong niya, sapagkat limitado ang kanyang kaalaman sa napakalawak na misteryo na ipagagawa sa kanya ng Diyos ayon sa mensahe ng anghel. Kaya tayo rin, if we want to grow in accountability, do not assume that you know everything. Hindi masamang magtanong. Sapagkat sa ganung pamamaraan, higit na lalago ang ating kaalaman at pagkaunawa sa mga bagay-bagay. Pangalawa, hindi kailangang magpanggap. Nawaring na ang kapangyarihan ay taglay mo ng lahat at hindi mo na kailangan ang tulong ng iba para ang pananagutan ay maisakatuparan. Kaya nga po, sabi sa pelikulang Spider-Man, great power comes with great responsibility. And it is a sad news na pangalawang DPWH official ang nagpatiwakal. They could not contain great power with great responsibility. And that is the sad story. They are overwhelmed with power, where in fact, it is not an absolute thing after all. We are just merely steward of the power that was entrusted to us by God. And Mary understood it well, na ang biyaya ng sabihing bukod kang pinagpala sa babaing lahat, ano palang pagpapala ay may kaakibat na pananagutan para ang pagpapalang ito ay maibahagi sa pangkalahatan. Kaya ang pagtugon ni Maria, ako'y alipin ng Panginoon, ito'y hindi para sa kanya, kundi para sa katauhan, upang ang kaganapan ng kaligtasang handog ng Diyos ay magkaroon ng katuparan. At kapag binalikan natin yung unang pagbasa, si Propeta Isaias ay nagpropesiya na ng isang babaeng maglilihi at manganganak ng isang lalaki. Marahil hindi rin alam ni Isaias kung ano ito. Pero tayo sa mata ng pananampalataya, batid nating ang Birheng Maria, ang propesiyang ipinahayag na nung una, ang tunay na babaeng tinuturing, at si Jesus ang kanyang supling na tagapagligtas ng bawat isang mananampalataya. Look at the gift
that Mary received, bukod kang pinagpala sa babaing lahat. Anumang pagpapalang ating tinatanggap ay hindi lang para sa atin. Kung tayo may pananagutan, anumang pagpapalang ating tinatanggap, ito'y dapat ipagkaloob, ibahagi, ihandog at ialay para ang pagligtas na gawain ng Diyos ay magkaroon ng kaganapan. Yun ang taong may pananagutan, tinatanggap ang kahinaan at limitasyon, patuloy na bukas umunawa at tumuklas sa misteryosong paggalaw ng Panginoon at umaako anumang pagpapalang aking tinanggap, hindi lang para sa akin, ito'y pinagkatiwala sa akin ng Diyos upang ipagkaloob, ibahagit, ihandog, sapagkat sa pamagitan noon, lalo tayong pagpapalain ng Diyos. The more we keep it on ourselves, the more it will easily lost. But once we give it away, the more blessing will flow in us in order to be channel and conduit of God's blessing to other people. At yun ang biyaya ng mahal na Inang Maria. Ang pagtugon niya ng oo, alipin siya ng Panginoon, ay hindi patungkol sa Kanya, kundi patungkol sa ating lahat na patuloy niyang inaakay, patuloy niyang inaagapayan, patuloy niyang binibigyan ng kaliwanagan, lalo tigit sa panahon ng dalamhati at sakit at kahirapan. Kaya nga napakalakas ng debosyon natin sa Inang Soledad, sapagkat alam natin ang pagtugon niya ng oo at sa pagiging bukod na pinagpala sa babaing lahat, hindi ito para sa kanya, kundi ipinagkakaloob sa atin upang akayin niya tayo palapit sa kanyang anak na si Jesus. Kaya sa ikalimang araw na ito ng simbang gabi, patuloy nating pinagninilayan ang sambayan ng may pananagutan. Huwag nating ikahiya ang ating limitasyon. Huwag nating kahiya ang ating mga kahinaan, sapagkat ito'y nagiging puwang para ang grasya ng Diyos makakilos at makagalaw upang payabungin pa ang ating katauhan. Mga magulang, huwag niyong i-project sa inyong anak, alam niyo ang lahat. Once you do not know, sabihin niyo, hindi ko alam. Pag-aaralan ko, susuriin ko, upang makita ng mga anak sa inyo, ang magulang ko'y mababa ang loob, hindi mapagkunwari at mabatbalat kayo. Siya ay may pananagutan upang ituro ang tamang bagay, hindi batay sa kanyang haka-haka lamang, kundi batay sa katotohanan. Gayon din naman, kapag tayo pinagpapala ng Diyos tulad ni Maria, akuin natin, hindi ito para sa atin lang. Tayo'y daluyan ng pagpapala, at habang ibinabahagi natin ito sa iba, lalo tayong pagpapalain, at kumisay mawawalan. Pero ang buhay na may higit na nagiging makahulugan. Kaysa napakarami nga, pero napakabigat naman ng kalooban, at ang konsyensiya'y bumabagabag dahil nakuha ang mga kayamanan sa wad at panlalamang sa kapwa. Kaya maging sambayan ng may pananagutan, bukas na matuto sa mga leksyon ng Panginoon sa buhay. Hindi ikinahihiya ang limitasyon at kahinaan. Umaako ng mga pagpapala tulad ni Maria para ipagkaloob din ito sa iba. At kapag ganon, higit na nagiging makahulugan ang buhay.
Di ba ganyan naman ang ating hininga? Sige nga ho, inhale o exhale. Tumanggap, marunong magbigay. At kapag tayo patuloy na nagbibigay, patuloy tayong tatanggap, lalo tayong magiging buhay na buhay. So kung kayo nangumunyon, anong napansin nyo sa ostya? Lumiit na. Nag-shrink. Kasi yung baby Jesus, kaya kailangan maliit lang. So totoo lang yan ay walang supply yung malalaking ostya kaming makuha. Ang nakita na lang ho namin maliliit. So we're still sourcing out kung saan meron. As far as Naga, Laguna, wala ho silang mga supply ang mga madre. So kaya nag-resolve na lang tayo sa maliit na ostya. Anyway, ang iniintay naman natin baby Jesus. Lalaki na lang ho yan sa panahon ng Kwaresma. Kasi baby Jesus naman ang iniintay natin. Secondly, we are invited by the readings of today to acknowledge that we do not know everything. To acknowledge our own limitation and weakness. Kasi mas marami ho tayong natututunan through on-the-job training. May school ho ba ang pagiging magulang? Wala. On-the-job training ito. May school ho ba ang pag-aasawa? Wala. On-the-job training. And we are learning a lot of things on the job. Kapag isinasa katuparan na natin. Si Maria rin, hindi niya lubos na unawaan. Pero malinaw sa kanya na ang Diyos ang nag-aanyaya sa kanya. Kaya buong pagtitiwala niyang niyakap ang misteryo at misyon na ipinagkatiwala sa kanya ng Panginoon. Pangalawa, when He say yes, it means yes all throughout the cross. At ganun din po tayo kapag sumusumpa. When we say yes, it's all the way to the cross. And cross does not only symbolize suffering. Cross is symbol of our salvation. Kaya nga every morning, you need to say yes and affirm your yes to God. Yan ho ang turo sa amin nung kami mga batang pari. Tuwing magdadasal ka, sa pagmulat ng mata, always say yes to God. Even though your heart seems to contradict it, but articulate through your thoughts. Tumugon ako ng oo sa Panginoon. Kaya mabigat mat mahirap, oo't oo pa rin. Sapagkat ang pagtugon natin ng oo hanggang sa krus. Ang krus hindi lang tanda ng paghihirap. Ang krus ay tanda ng ating kaligtasan. Kaya kung tayo may pinagpapala ngayon, nangangahulugan na ang pagpapalang yan ay bunga ng ating pagtugon ng oo at ang pagpapalang yay hindi para sa atin, kundi para ihandog, ialay, ipagkaloob tulad ni Maria para ang kaligtasang handog ng Diyos ay maranasan din ng iba. If you are blessed, be a blessing to other people. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. At kung kayo'y blessed, bibili ho kayo ng kalendaryo. Hirap magtinda, no? Yumuko kayong lahat para igawad ang pagbabasbas. Amang makapangyarihang Diyos, Ama na bugtong na anak na naparito na noon at hinihintay nating bumalik ngayon, ay siya nawang magpabanal sa inyo pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating. At siya rin nawang pumuspos sa inyo sa pagpapala ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patataginawa niya kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa at pakilusin sa pag-ibig na puspos ng sigla, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayong nagagalak sa pagdating ng nagkatawang taong manunubos ay puspusinawa niya ng gantimpalang buhay na di matatapos. Kapag siya'y dumating ng may kadakilaang lubos, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng dakilang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naihandog na natin ang hapag ng Eucharistia. Humayo kayo't walhati
Tiin ng Diyos sa pamamagitan ng inyong pamumuhay. Salamat sa Diyos!